nagtatalunan lang dito sa kwarto. Hindi mo man lang maramdaman kung ano ba talaga ang spirit ng Christmas. Nakakulong ka dito sa bahay, patingin-tingin lang sa labas. Parang hirayuman na yung braso ko na ayaw na umabot sa bibig ko. Sa tagal ko na nandito, parang pakiramdam ko wala na akong halaga. Naaalala ba nila ako? Hindi man lang nila ako tinatawagan. Ay, nagbukas ko niya po ako ng magandang. Ano ba yan? Pinamigada ng ayaw na nabiyang naglalakbay. Ako napagod na ako. Bakit natin kilala na siya? Malapit na tayo. Makikipili natin siya. Kayo reklamo kayo na reklamo. Sumbong ko kayo ng master. Una. Ayun na, nakita ko na siya. Ayun na. Ayun siya. Dito na. Napanood ko na yun, kilala ko sila. Hindi yun ang ibig sabihin namin. Dinadala kami ng Panginoon dito na naglikha sa'yo, sa amin at sa buong mundo. Nakita ka kasi ng master namin na malungkot ka, kaya nandito kami para bigyan ka ng kasiyahan. Pinadala kami ng Panginoon para bigyan ka ng magandang buhay. Di ba nga siya ang aming magandang balita para sa'yo, na siyang magiging magbigay ng pag-asa at buhay sa atin. Oh. Halika! Makeover ka namin. We're giving you complete transformation. Gift ito! Talaga? Paano nyo gagawin sa akin yan, Abet? Sige, isa lang. Simple lang. Agapin mo lang ang aming regalo ibibigay sa'yo. Makakatanggap ka na ng kasigahan, wisdom, na galing sa ating kaisasasan. Ano naman yung mga regalo niya? Totoo ba yan? Oo, katulad nito. Alam mo ba ito? Ano to? Ito yung stars. Lagay ko sa ulo mo, ha? Ayan, para maganda ka na. Yan. Ang star, sabi nga doon sa Matthew chapter 2 verse 10, na nakita nila ang star at sila ay napuno ng kaligayahan. So, ang star na to, noong unang panahon, ito yung naging guide ng mga tao, ng 3 wise men, para makapunta sila doon sa kung saan pinanganak si Jesus. Ngayon, sa buhay naman natin, ang star na to ay nagsilbi si Jesus, ang ating gabay, ang ilaw sa ating buhay, para mapunta tayo doon sa buhay na walang hanggan. Na walang hanggan. Sabi nga sa Bible, sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only begotten Son, whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Kaya dapat maging masaya ka na. Red Christmas balls. It symbolizes the blood of Jesus our Savior. Sabi nga doon sa Matthew 26:28, for this is the blood of my covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. Ito naman ang candle. Represents Jesus as our candles. Represents Jesus as our divine life that every Christian should follow. Candle pala. Also the 3 men. Candles. Ito naman ang bell. Ito ay nagsisimulo that Jesus is in a higher priest and calls us to worship. Ito naman yung candy cane. It symbolizes God's shepherd star. Ayan. Ayan. Kami niya
ko siya, it start at letter G. Start. Bisaya eh! Start at letter J. Jesus is the reason for this season. In John 10:11, I am the good shepherd. The shepherd lays down in my life of Jesus. Amen. Ito na. Ito naman yung gift bow. Symbolize any Christian commitment bound to everlasting goodwill. Ganda na niya. At ito naman ang garland. Ang simbolo nito is joy, gladness, and of course, victory. Amen. Diba? Ang ganda-ganda mo na. Wow, ganda mo na! Beauty queen! Diba? Ganyan talaga pag nasa kay Kristo. Kahit ang dami mong problema, maganda ka pa rin. Ano pakiramdam mo ngayon? Siyempre, ang saya-saya ko. Ngayon ko lang nalaman na si Kristo pala ang kailangan natin para tayo maging kumpleto at para maging masaya tayo. Lalo na ngayong Pasko. Kaya thank you, Lord! Thank you, Jesus! Paano yan? Gusto mo bang makisama sa amin? Tara, sama ka. Sasamba tayo sa aming sasambahin natin ang ating Panginoon at bigyan natin siya ng kapurihan. Yes, yes, yes! Somebody,